Alright mga spooky dolls, so ang gabing ito ang ating ika-19 ng ating kwento katatakutan sa Pasko. Buksan na natin yung ating 19th window para makuha na natin yung nagtatagong chocolate dyan. Okay, sana makisama, makuha ko kaagad. Alam niyo naman ang struggle. Okay, the struggle is real. Pagkuha na lang ng chocolate, mapahirapan ka pa. Okay, anong shape ito? Ano to? So, parang ibon. Okay, ibon. Okay, sige, kainin na natin siya. Alright, Merry Christmas mga spooky dolls. Ilang araw na lang po at Pasko na. Pero bago po yan, magbasa na po tayo ng ating pong ika-19th na kwento para po sa 31 days ng kwentong katatakutan sa Pasko. Umpisahan na po natin. Ako po si Jasmine, 27 years old from Negros Occidental. Ito po ang kwento ng aking pamilya. Base po ito sa kwento ng mama ko at yung iba ay mga naalala ko lang ng mga panahon na yun. 1985 nung kinasal yung mama at papa ko. Magkaiba sila ng religion. Bawal sila ikasal kasi sa religion ni papa, bawal siya ikasal kay mama dahil ibang relihiyon nga ni mama. Ayaw ni mamang lumipat ng relihiyon ni papa upang makasal lang sila. So si papa na lang yung nagpabinyag ulit at lumipat sa relihiyon ni mama. Naggalit yung pamilya ni papa kaya tinakwil siya pati ng simbahan nila. Sinumpa pa nga daw sila ng pinakahead ng simbahan na napakaraming problema ng kakaharapin daw nila. Sinabi mismo yun sa kanilang dalawa nung nagpaalam si papa. Hindi kayo lalagpas sa 5 hanggat may nadadagdag, meron di bababawas. Yun daw yung sumpa ng simbahan nila. Lumipas ang mga taon. Nagkaanak sila mama at papa. Lalaki yung panganay nila, natawagin na lang natin na Kuya Jello. Tapos yung pangalawa, lalaki pa rin, natawagin na lang natin na Kuya James. Pangatlo naman ay babae. Tawagin natin siyang Ate Jean, tapos sumunod ako na pang-4. Nung buntis si mama sa akin, doon na nag-start yung sumpa na akala nila ay wala lang talaga. Akala nila hindi naman yun totoo at walang mangyayari. Namatay bigla si Kuya James dahil daw sa sakit. Buntis pa lang si mama sa akin noon. At kahit picture man lang, hindi ko na nakita yung muka ni Kuya James. Lumipas sa mga taon at nagkaanak ulit sila mama na pang-5 babae na si Janine. Walang nangyari sa akin noon, kaya akala nila mama, nagkataon lang talaga yung pagkamatay ng kuya ko. Nung sumunod na nagkaanak sila ulit, yung pang-6 na bunso namin, babae naman ito, natawagin na lang natin na Jade. Pero ilang taon lang, namatay lang din si Janine. Tapos after ilang taon, namatay din si Kuya Jello. Lahat sila namatay sa mga sakit. So 3 na lang kaming buhay as of now. Yung ate ko na pangalawang anak, tapos ako na pang-4 na anak, pati yung bunso na pang-6 na anak. Halos mabaliw-waliw yung mama ko that time. Sabi ng ate ko, lagi daw natutulala si mama at hindi makausap nung namatay na nga si Kuya Jello. Dito naniwala si mama na totoo talaga yung sumpa sa kanila kasi kahit late na nangyari pa rin. Patay tapos buhay, tapos patay, tapos buhay. Ganyan din yung nangyari sa aming magkakapatid. Hanggang nag-decide si Papa na lumipat ng bahay. Baka daw sakaling makatulong kay Mama kasi nandun lahat ng memories namin sa bahay na yon. So naging okay naman si Mama ko dahil sa love at care ng Papa ko at dahil na rin sa paglipat namin. Sobrang napabilib nga ako sa pagiging strong person ni Mama. Hindi ko ma-imagine yung pain niya that time. She's a strong woman indeed. So after nyan, hindi inaasahan ng mama ko na mabubuntis pa siya kasi nagpipills na siya. Ayaw niya na nga sanang mabuntis. So ayun, nabuntis nga yung mama ko 2 months tapos may nangyaring masama sa akin. Nagkasakit ako, pabalik-balik ako ng ospital. Kaya kinabahan si mama na baka daw maulit yung nangyari. Hindi ko ma-imagine ang sitwasyon ni mama noon kasi para siyang pinapapili. Ako o yung pinagbubuntis niya. Pero aksidenteng nadula si mama at nakunan. Yes po, aksidente po yun, hindi po niya sinasadya I swear. Kasi nandun po ako,
Naglalaba po kami noon, tapos pagbuhat ni mama sa kanyang batya, kasi magbabalaw na nga kami, nadulas siya kasi malakas yung pagkakabagsak ng puwet niya, tapos kinagabihan, dinugo na siya at hindi na makatayo dahil sa sobrang sakit ng kanyang puson. Nung pina-check up siya ni Papa kinaumagahan, doon na nalaman na nakuna na pala si Mama. Tanda ko pa ito kasi 10 years old na ako ng mga panahon na ito. Tapos nun, hindi na ako nagkasakit. Parang nawala na lang bigla ang hika ko, sabi ng aking mama. Sabi ni Mama, baka daw kapalaran na talaga na nagdesisyon para sa kanya. Masakit bilang ina na mawala ng isang anak. Ramdam ko yun hanggang ngayon kasi isa na rin naman akong ina. Ini-imagine ko pa lang na mawawala yung mga anak ko para akong sinasakal sa sakit. Paano pa si Mama na ilang beses sinaksak ng sakit sa pagkawala ng aking mga kapatid? Minsan naisip ko ang saya siguro namin lahat kung nabuhay yung mga kapatid ko. Yung tipong kahit mahirap lang kami, masaya ka naman siguro kami. Masakit isipin kasi marami ka akong siguro na alam kong hanggang imagine na lang talaga kasi hindi na talaga mangyayari. Another side ng buhay namin habang nangyayaring isa pang pagkawala ng mga kapatid ko. Pangatlong anak nila Mama, nagkasakit lang daw yun tapos natigdas, pero sabi ng mga kapitbahay namin, nanuno daw. Ilang beses lang din yung sakit ni kuya ko tapos namatay. Pagising nila Mama, nagulat na lang daw sila kasi marami ng itim na langgam yung kulambu nila at pati tenga, ilong, mata ni kuya, punong-puno daw ng itim na langgam. Siguro dahil ilang oras na siyang patay o may kinalaman yung nuno nun na ewan ko din kasi hindi rin ako sure. Tapos dun sa panglimang anak, umuwi daw yung kapatid ko na masakit yung tiyan. Akala naman ni Mama o normal na sakit lang ng tiyan yun. So ginamot siya ni Mama, pero pabalik-balik lang daw, tapos pag gagaling naman siya, ayaw yun ang pumasok kasi natatakot daw siya. Tinatanong siya ni Mama nun, pero ayaw niyang magsabi. Pero alam daw ni Mama na may mali sa kapatid ko. Kaya pinilit niya ito hanggang sa magkwento na nga ito na dun sa school daw, tuwing recess, hindi siya lumalabas ng room. Kasi niyaya daw siya ng bata na pumunta dun sa malaking puno pero ayaw daw niyang sumama kasi natatakot siya doon sa puno. Anyway, yung puno na yan guys, dekada nang nakatayo. Elementary pa lang daw si Mama, andyan na daw yun. Sementeryo daw dati yung school na yun. Nandun na daw yung puno na yun, kaya lahat kami pinagbabawalan ni Mama na pumunta dun sa puno na yun kasi ang haka-haka, may nakatira daw dun mga engkanto. So ayun, hindi na lang tuloy talaga pinapapasok ni Mama yung kapatid ko. Bata pa yung kapatid ko nito, mga nasa 5 or 6 kasi grade 1 pa lang siya nito, tapos ako grade 2. Tapos noon ito, naalala ko pa. Medyo okay na yung kapatid ko noon at naglalaro kaming tatlo ng ate ko at ni Janine sa sala. Tapos nasa gilid kami banda ng CR namin. Paikot yung pwesto namin, tapos yung laro, yung sa libro dati, na kung ilang tao sa next page, yun din dapat kadami. Itik na matatanggap mo sa kamay, ganun yung laro namin. Nagtatawanan pa kami noon nang biglang sumigaw at nagtakbuhan si ate at pati si Janine, kaya napatakbo na rin ako. Tapos nag-iiyakan na lang sila dahil may nakita daw sila sa may pintuan ng CR. Malaking paa na 3 lang ang daliri. Yung bang parang paa ng hayop na ewan. Tapos sobrang itim daw at napakaraming balahibo. Si ate ko at Janine lang ang nakakita noon kasi yung pwesto ko nakatalikod sa CR namin. Pinuntahan kaagad ni Papa yung CR para i-check pero walang tao o hayop doon. Pero si Mama, nagpapanik na. Kaya tinabihan kami ni Mama sa pagtulog ng gabi na yun. Iisang kama lang kami magkakapatid. Tapos kinaumagahan, nakita ni Mama sa ilalim ng kama namin yung alaga naming pusa, napatay na. Butas yung tiyan na parang kinalmot, nakalabas pa yung mga bitukan niya. Sabi ni Papa, baka daw napaaway sa labas at nakalmot o kaya nakagat ng ibang aso. Laging yun natutulog sa ilalim ng kama namin magkakapatid. Kaya grabe talaga yung lungkot namin nung namatay yung pusa. So ayun na, hindi pa rin nakakapasok yung kapatid ko sa school kasi pabalik-balik pa rin yung sakit ng tiyan niya.
Hanggang isang gabi, inapoy sa lagnat yung kapatid ko at namimilipit sa sakit ng tiyan. Kaya dinala na siya sa ospital nila mama. Habang nagbabiyahe sila, nagsasalita daw yung kapatid ko pero hindi nila maintindihan hanggang sa pag-uwi nila mama galing ospital, umuwi sila na bangkay nang dala nila. Namatay talaga yung kapatid ko. Sa sobrang blanko ng utak ni mama sa biglang pangyayari, kahit birthday ng kapatid ko, hindi niya na maalala. Kahit si papa hindi niya maalala. Kaya wala silang malagay na date of birth sa lapida ng kapatid ko. Yung birth certificate ni Janine, hindi na din maalala ni mama kung saan niya nilagay. At kung nasaan, blanko na talaga silang dalawa ni papa that time. Kahit mukha, halos nila maninag. Sa isip niya, parang nablanko daw sila talaga ng mga panahon na yun. Tapos lagi siyang pinagdadasal ni mama kasing nasa isip niya, baka daw kinuha siya nung nandun sa punong kahoy na yun. Pinagdadasal siya lagi ni mama nun para makatawid siya sa kabilang buhay at hindi makulong yung kaluluwa niya doon sa may puno. Nung graduate ako ng grade 6, hindi ko alam pero gusto ko malaman kung kailan yung birthday ng kapatid ko, kaya nag-decide ako na kunin at usisain yung records at birth certificate ng kapatid ko sa aming school. Nagbaka sakali ako na baka may copy na nasubmit sa advisor niya noon, so may kinuha nga akong photocopy at napag-alaman namin na May 21 pala siya pinanganak. Meron na kami malalagay sa lapida ng kapatid ko kasi nakalagay lang dati doon ay year of death niya. Ito naman ang cause of death na malalang nangyari sa panganay namin. So nung namatay si Janine, life must go on. Normal days lang noon. Then after a year, doon na nagkasakit si Kuya Jello dahil daw sa kulam. Di kasi naniniwala yung papa ko sa mga ganyang bagay, pero yung mama ko naniniwala sa mga ganyan. Ilang beses sila nagpabalik-balik sa ospital doon nagkasakit si Kuya at palipat-lipat pa. Hanggang tumagal ng halos 1 taon ng pag-suffer ng kuya ko at umabot na siya sa punto na 20 na siya. Paralyzed yung bewang niya pababa. Hindi niya na maramdaman at hindi na siya nakakagalaw. Doon na tumigil na ipaspital si kuya kasi wala namang progress, sabi ni mama. Ang masakit pa doon, walang tukoy or permanent na matatawag yung doktor kung ano ba talagang sakit ng kuya ko o kung ano bang nangyayari sa kanya kasi puro test na lang ang mga ginagawa sa kanya. Kaya doon na pumayag si papa na sa sinabi ni mama na iuwi na lang sa bahay si kuya. Doon na lang siya magpagaling at ipatigtingin nila sa albularyo. So naganap si papa ng isang magaling na manggagamot sa lugar namin. Doon sinabi na pinapahirapan nga yung kuya ko at kinukulam ng isang babae na galing sa past ni papa. Noong mga panahon na yon, base na din sa sinabi ng albularyo sa kanya, sa iba pang mga info, isa lang daw yung pumasok sa isip ni papa. Yun yung babae na dapat ipapakasal sa kanya ng pamilya niya, pero hindi niya kasi ito mahal. Parang arranged marriage lang daw kasi yun. Tapos di natuloy kasi nga si papa nagpakasal dito kay mama. Pero that time, hindi pa nga daw talaga fully convinced si papa, sabi ni mama. Pero dahil nga gusto nila ni papa malaman ng totoo, sinunod nila yung albularyo. Hinanap ni papa yung babae na yon upang makiusap at humingi ng tawad at para tigilan na yung kapatid ko. Pamilyado na rin naman pala yung babae at hindi ko alam kung bakit sa tagal-tagal ng panahon, napaka-bitter pa rin niya. So yun nga, kinausap siya ni Papa tungkol sa nangyayari sa kapatid ko at nagmamakaawa na tigilan na yung kapatid ko. Pero ang sabi lang daw sa kanya, "Wala kang mapapala sa akin. Kung ano man nangyayari sa inyo ngayon, resulta na yan ang pagtalikod mo sa simbahan at sa pagpili mo ng landas mo kaysa sa sarili mong pamilya." Tapos, pinagtabuyan na daw si Papa, kaya wala na siyang nagawa kung di ang umuwi. Habang tumatagal, palala ng palala yung sakit ni Kuya. Ang bata ko pa noon siguro, mga nasa 8 years old pa lamang ako, pero tanda-tanda ko pa bawat sugat na meron yung kapatid ko sa katawan niya. Ako kasi madalas yung nagbabantay sa kanya at sumasama sa kanya. Araw-araw, nililinis ni Mama yung sugat ni Kuya.
So imagine nyo na lang guys na nakahiga si kuya. Ang payat-payat ng upper na katawan niya, halos butot balat na lang. Tapos mula balakang pababa, sobrang taba. Yung para bang manas na pag pinisil mo lulubog basta iba yung kanyang pagkataba. Then sa dalawang gilid ng hips niya, may dalawang sugat na sobrang lalim. As in butas na. Kahit gaano siya kataba yung hita niya, kitang-kitang mo yung buto niya. Parang kamuan ng sanggol yung laki, tapos malalim, paligid niya nagdanana, kaya araw-araw, nililinis ng mama ko yun. Tapos sa likod naman, taas ng puwet niya, karni na talaga, para siyang binabalitan ng buhay. Yun ang iniinday niya na sakit, araw-araw. Since half ng body niya pababa, paralyzed na lang, kaya ramdam niya talaga yung sakit sa likod niya. Tapos pag umiihi siya, hindi niya na talaga makontrol. Hindi siya nakakaihi ng kusa. Ang nararamdaman niya lang pag naiihi siya, pero hindi niya mapupush o malalabas. Kaya ang ginagawa ko o ni mama, pinupush namin yung puso niya para mailabas lang yung ihi niya. Yes, ganun kahirap. Sobrang hirap talaga para sa kapatid ko at pati na rin sa aking mga magulang. 1 taon na nagsuffer yung kapatid ko ng ganyan. Ang tagal din niyang nalumpo. Pag gusto niyang umupo, humahawak lang siya sa parang tali na ginawa ni mama para biyangat niya yung kanyang sarili. Pero lagi naman kami nakabantay sa kanya pag gusto niyang umupo kasi inisip ni mama na baka daw magbinti si kuya. Kasi madalas na siya nagreklamo ng sakit-sakit na daw at gusto niya na daw magpahinga. Sa mga panahon na yan, tuloy-tuloy yung gamutan sa albularyo. Naiibsam naman yung pain ni kuya pag ginagamot siya, like madalas siyang nagreklamo na ang init na para daw siyang nasa taas ng apoy, tapos pag ginagamot, unti-unti naman daw nawawala. Sabi ng albularyo, wala na daw siyang magagawa. Huli na daw ang lahat. Inaantay na lang daw na bumigay ang katawan ng lupa ng kuya ko. Hanggang isang gabi, hindi makatulog si mama at nag-uusap sila ni kuya. Pagod na daw siya. Para daw nagpapaalam na siya sa mama ko. Tapos kinaumagahan, nakita namin si mama na nakatulala at kinakalong si kuya. Wala na. Sumuko na si kuya. Namatay na siya. Dito na halos mabaliw yung mama ko na ilang buwan siyang tulala. Hindi namin makausap at mahirap pakainin. Lagi siya kinakausap ni Papa na lumaban siya. Kailangan niyang lumaban at kayanin kasi may 3 pa silang anak. Hanggang isang gabi, nakita daw ako ni Papa na nakaupo sa gilid niya na umiiyak. Pero hindi ko ito maalala. Tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin. Sabi ko, kiniusap ako ng mga kaibigan ko, ng mga duwende. Kailangan daw namin umalis doon sa aming bahay kasi uubusin daw kami. Mga engkanto daw na sumunod at nakatira sa bahay namin. Yun yung tinutukoy ko. Doon na nag-decide si Papa na lumipat kasi nga sa mga nangyari, nakaramdam na rin siya ng takot para sa aming mga anak niya. Mga dating bagay na hindi naman niya pinaniniwalaan, pero dahil sa mga naranasan nga namin, naniwala na siya. Iniisip din nila mama at papa na baka planado din yung pagkuha sa mga kapatid ko. Dahil nga may nakatira talagang masamang elemento sa bahay namin, simulang-simula pa lang. Yung lupa na kinititirikan ng bahay nila mama at papa nung kinasal sila, yun daw ay lupang binigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa bago nilipatan namin, maliit lang, siksikan kami, pero naging masaya ulit kami. Tuloy lang yung buhay. 14 years ago na nung namatay si Kuya Jello, ang last na namatay sa mga anak nila mama at papa. Pamilyado na din kami ngayon ni Ate Jean, habang yung bunso naman namin si Jade, nag-aaral na sa college. Okay na din yung relasyon namin sa pamilya nila Papa. Tinanggap na nila sa wakas si Mama simula nung namatay si Kuya Jello. Malayo ako kila Mama dahil taga-ibang lugar yung napangasawa ko. 27 years old na ako ngayon, pero madalas ko pa rin napapaginipan yung dating bahay namin. Lagi akong umuwi doon at masaya kaming lahat doon. Bawat sulok ng bahay namin, kabisado ko pa. Nung umuwi ako kay Mama,
Kinuwento ko sa kanya na madalas akong managinip na umuwi ako dun sa dati naming bahay at nandun silang lahat na naghihintay sa akin. Pero sabi ni Mama, kahit anong mangyari, pilitin ko daw na magising kapag nananaginip ako ng ganun kasi daw baka ikukulong nila ako doon sa panaginip na yun. Doon na nagkwento si Mama lahat ng nangyari, kaya nag-decide ako na ibahagi nga ito sa inyo ngayon. Gawan din ako ng mama ko nung pangontra sa masasamang elemento o espiritu na haba kong tawagin sa Ilonggo. Para daw may proteksyon ako kahit malayo ako sa kanila. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naglilingkod, Jasmine mula sa Negros. Okay, yun po yung kanyang napakahabat pero napakagandang kwento na malungkot din kasi imagine sinumpa nga sila and then nagkatotoo as it turns out ang daming namatay sa kanyang mga kapatid na hindi ko naman maintindihan kung paano nagawa ito ng kanyang mga magulang ng papa niya na okay, nandun na tayo. So I suppose may mga expectation kayo sa inyong anak, may mga gusto kayong mangyari, may mga plano kayong binuo para sa kanya na unfortunately hindi natupad. Pero ganun talaga ang buhay kasi naman hindi mo naman hawak ang buhay ng isang tao. At mabuti na rin to kasi nga, okay, yung mga arranged marriages talagang against din ako sa ganyan kung tutuusin. Kasi nga para bang ano ba yun, nasa modernong panahon na tayo. Meron pa bang dapat mga ganyan arranged marriages? Dapat hayaan mo yung taong magpakasal kung sino yung mahal niya, kung sino yung gusto niyang makasama sa buhay. Hindi yung ikaw yung nagdedesisyon para sa kanya. Pwede sana kung ikaw bubuhay sa kanya, kung mga prinsesa kayo, mga prinsipe kayo, sige, why not, diba? Pero kung hindi naman, mga ordinaryong mga tao lang naman kayo, hindi naman kayo mga mayayamang mga nilalang na parang tipong kailangan mag-anip pwesa ang inyong mga pamilya para lalo pang lumago, maging mas matatag yung inyong negosyo. Diyos ko, wag na kayong wag na kayong mag-ambisyon, tigil-tigilan na yung mga arranged marriages na yan. At wag naman sana umabot sa pagsumpa-sumpa na yan. Ano ba yan? Para mo napaka-big deal sa inyo yan na para bang ikaguguho ng buong buhay ninyo kapag hindi sila nagkatuloy o para bang tumalikod dun sa religion ninyo. Isa pa yan, yung talagang mga panatiko sa religion nila, Diyos ko, ano ba yan? Parang hindi naman kayo mga maka-Diyos niyan kasi I doubt na yung mga si God diba? Kasi tayo nga, hinahayaan lang ni God na magkasala. Kasi kung talagang gusto natin, pwede naman tayong bumalik sa Kanya. Pero hindi tayo yung mga tipong parang hawak si liig na pumatay ka pa, mamatay ka rin nga ngayon doon, tatamaan ka ng kidlat, o yung pag nagnakaw ka, biglang mapuputol yung kamay mo. Para bang, okay, hayaan ka lang ni God, and then hayaan ka niyang kusang lumapit sa kanya, ganyan, magsisi, and then yung tatanggapin ka naman niya. Hindi yung katulad ng ganyan na parang sapilitan, na wala kang choice, itong kailangan mong gawin, kasi ito yung nararapat mong gawin. Diba? So, ang hirap naman ng ganito. So, kawawa talaga yung kanyang mga kapatid, lalong-lalo na yung kuya niya na kinulam nga daw, supposedly. So, kawawa talaga yun. So, ano na bang kasalanan niya sa mundo para danasin niya yung ganung paghihirap? Nababasa ko pa lang, sobrang ako na yung nahihirapan para sa kanya. So, God rest his soul. Anyway guys, gusto ko rin palang sabihin na tawag nito, sana po ay magdasal po tayo palagi dahil hindi natin masisiguro kung hanggang kailan natin mga buhay ganyan. Para biglang ganun. Anyway, I hope na nag-enjoy kayo sa story natin. So, meron pa tayo ulit bukas. Ang ating 20th day dito sa Kwentong Katatakutan sa Pasko. God bless po. Bye-bye. Ingat.